So yun mga kabataan, yun, magandang gabi sa inyong lahat o kung nasa naman kayong naroon o araw, yun. At ako may reaction video na naman tayo dito sa Team Casimero at sa kay Idol Champ Casimero na dito sa mga susunod na laban ni Casimero mga kabatang. So merong malalaman po natin dito yung mga katotohanan doon sa Team Casimero at napanood ko ngayon sa live ni Kuya Lod tsaka sina Boss Rich doon at tsaka ako sa Kuya Usep sa PYT YouTube yon channel niya at meron pala ditong hindi pagkakaunawaan yung mga previous na mga kasama ni Casimero at yung tungkol sa mga pag-alis niya doon sa kanilang mga promoter yon dati. So malalaman natin yung katotohanan at yung bakit nagpapatuloy pa ng pagbaboxing itong si Idol Champ Casimero dahil nga po nga daw ni Inoue na pag nandiyan pa si Inoue hindi sila titigil hanggat di nakakalaban si Inoue mga kabatang. Yan ang narinig natin kay sa Coach Jason at sa Team Casimero mga kabatang. Sana napanood ko sa live nila at malalaman natin yung mga katotohanan diya kung anong kaguluhan baga o hindi pagkakaintindihan sa side by side ng sa likod ng camera ng Team Casimero. So ako may question din lang at sana ang sa akin lang naman sana pagpatuloy pa ni Idol Champ Casimero ang kanyang pagbaboxing, pero talagang nagpapatuloy dyan si Coach Jason na hindi sila titigil hanggat din nila nakakalaban si Inoue. Pag nawala na si Inoue ay titigil na sila sa pagbaboxing dahil wala na naman talagang dapat pang patunayan si Idol Champ Casimero kung sino pang makakalaban niyang malakas. Talagang si Inoue lang ang malakas niyang makakalaban sa 122 pounds. So yung panoorin po natin yung live ni Coach Jason at kasama si Butch rin doon at saka si Kuya Usep. Yun, panoorin po natin ang Team Casimero at itong katotohanan. Yun. Historical, tsaka sentimental value yun. Sentimental yun. Kasi si Tata nung time na yun, nung sa hirap talaga kumuha ng sparring partner. Kaya yun na lang yung inisip niya na sparring. Tapos ang daming mga trainer, mga coaches na humawak ng ng body armor na yon. Ito mga tanong. Pero ito kuya, sasabihin ko kuya, ipakita mo, picturean mo na nasira, kinagat ng aso. Yun lang. Kasi wala kaming nakita eh. Oh, wala kang packs. Bakit may packs? Oh. Ito general question to Kuya Lods, may pag-asa ba sa laban kay Inoue? Meron. Oh. Guys, ito yung sagot ko sa kanya. Guys, kung walang pag-asa, hinto na kami sa boxing. Nagbaboxing lang kasi kami ngayon kasi andyan pa si Inoue. May pa eh. Kung wala na yan si Inoue guys, tapos wala na tayong Inoue talaga, titigil na si Tata ng boxing. Titigil na. Ano pa ba yung boxing natin? Okay na tayo eh. Bakit napasok si Kuya Lods dito? Sabi niya, hindi pala si Kuya Lods ang dahilan, kundi si Punas ang pag-alis at pagpudyok sa pag-alis kay SG. Siya talaga. Ako lang yung talaga nasisisi. Sinisisi. Kasi ako ayaw ko talagang ayaw kong mag-react kung ano man kasi hirap nga tayo mag-Tagalog eh. Ayaw kong sabihin na lang nila na ako, wala namang problema. Pero yung time na yun, si Stephen kasi yung kasama ni Tata. Kausap madalas. Oo, siya yung kasama ni Tata. Tapos, bakit ako yung sinasabi nila na ako yung nag-joke? Si Stephen yung kasama ni Tata doon. Tapos yung time na yun na hindi kinuha ni Brandon yung uniforme ni Kuya Stephen. Close friend ko to, very close friend ko to siya. Ted, na walang utang na loob. Galit na galit siya. Hindi ko alam na best friend pala ni anak ni Chavit Singson. Oh. Nako, hindi ko alam yan. Best friend niya yung anak ni Chavit Singson
Very close siya sa Okay, right ni Chavez Singson. Patay tayo Mr. dyan. Vegas, Hindi ko yung anak niyo. nag-message na pala siya doon. Dahil hindi niya matiis yung Nakakatakot naman ang kwento mo, Kuyang Stephen. O, ito na lang sabihin mo. Sige, isipin namin kasi best friend, kaibigan mo yung best friend ng anak ni Singson. Siguro sabihin mo na wag mong tulungan yan. Siguro, no? Parang ganun. Nakakatakot yan, Kuyang Stephen. Natatakot kami talaga sa kwento mo. Wait, Kuya Lods. Bago tayo mawala sa Mga kabatang, yun nga, sinabi ni Coach Jason na hanggang nandiyan pa si Inoue ay hindi sila titigil sa pagboboxing, si Idol Chom Casimero. At yun na nga, at may narinig pa ako doon na, di ba nung dati lumapit sila kay Chavez Singson at talagang meron sa likod ng Team Casimero na may humahad lang na para wag tulungan itong sina Casimero ni Chavez Singson. Yan, at marinig nyo yan sa huling clip ng sinabi niya, at may humaharang sa kay Chavez Singson na para wag tulungan itong sina Team Casimero. So yun mga kabatang, at talagang malalim itong mga sa likod ng Team Casimero no mga pinag-uusapan nila, yung mga body armor. Yung mahalaga pala yung body armor niyo kasi yun nung dati walang walang ma-sparring si Idol Cham Casimero, yun ang ginawang sparring, yung body armor na yun. So malaking bagay naman yun at talagang ang lahat ng nakalaban ni Idol Cham Casimero ay talagang binugbog niya. So talagang yung sa likod ng Team Casimero ay talagang may humahad lang dyan sa mga laban kung makakalaban si Inoue. Pero sabi ni Coach Jason, talagang may pag-asa sila makakalaban nila si Inoue. Hanggat nandiyan si Inoue, sure yan na tuloy-tuloy ang pagbaboxing ni Idol Cham Casimero. Dahil sa kanya mga kabatang, wala na naman makakalaban si Cham Casimero na sa 122 pounds na malakas, na sobrang lakas at talagang ang makakasabayan lang talaga niya si Inoue. Maliban na lang kung talagang si Inoue umalis na at umakit na ng timbang gawing 126 pounds, pwedeng umakit din si Idol Cham Casimero sa 126 pounds. Yun. So yun mga kabatang, abang-abang na lang natin yung mga kaganapan dito sa Team Casimero at sa mga laban susunod pang laban ni Idol Cham Casimero ngayong next year 2025, at malalaman natin yung mga updated nila sa Team Casimero. So yun, comment down below mga kabatang.